Masayang araw po, mga ka-PL. Meron pong nag-text sa akin kagabi pagkatapos po ng live ko. Mas mainam siguro na sabihin ko po ito sa inyo, lalong-lalo na po sa mga taga Davao, para malaman ho ninyo, no? Alam ho kasi natin na maaari itong mangyari, pero maaari din hindi. Mga kababayan, ang sabi po sa akin nitong nag-text, di umano, mayroong isang politician na taga Davao na matagal na niyang ninanais, pinapangarap, gigil na siya na maging isang alkalde. Ang problema sa kanya, mga kababayan, unang-una, wala siyang budget. Kinakailangan niya po ng malaking budget para maipanalo niya ang kanyang kandidatura sa pagkaalkalde sa Davao City. Pangalawa, ang matinding katunggali niya sa kanyang kandidatura ay mga Duterte na kailanman, mga kababayan, hindi kayang palitan ang mga Duterte dahil unang-una, napaunlad nila ang Davao City. Progresibo ang Davao City, tahimik. Sa madaling salita, mga Duterte lamang ang nakapagbigay ng magandang serbisyo sa mga taga Davao City. Kaya, minahal ang mga Duterte ng mga taga Davao. Kaya kahit na magpalit-palitan yan sila, mga kababayan, mas gugustuhin ng mga taga Davao City na Duterte lamang ang mamumuno sa lugar ng Davao City nga. Ngayon, ang nakikita nitong isang politician, mga kababayan, na pamamaraan, nakikita niya pamamaraan, dadaanin niya ang halalan nitong darating po na 2025 sa bayaran. Ang tanong, may pera ba siya? Sa pagkakataong ito, mga kababayan, may pera na siya. May pera na siya, mga kababayan. Ang tanong, saan kaya galing yung pera niya? Sino kaya ang nagbigay ng napakalaking halaga, mga kababayan? Mamaya malalaman po ninyo kung gaano kalaki ang hawak nilang pondo ngayon para gamitin sa 2025 election sa pagkaalkalde. At ang isa pa sa ipinapakalat nitong politician na ito, mga kababayan, di umano, hindi na raw gusto ng mga taga Davao City ang mga Duterte. Kayong mga botante ng Davao City. Bagamat ako, botante rin ako ng Davao City. Sa labas nga lang ng Davao City ako nakatira, pero botante pa rin po ako. Tanong ko po sa inyo, mga kababayan, totoo ba ang sinasabi nitong isang politician na di umano ayaw na natin sa mga Duterte? Paki-comment po. Malay natin, baka mapanood nila itong video natin, at least malaman nila na totoo o hindi totoo ang ipinapakalat nitong politician na ito. Kasi kung ako lang, mahal talaga ng mga taga Davao ang mga Duterte. Kaya para sa akin,
mga kababayan, isang napakalaking kasinungalingan ang sinasabi nitong politician. Ngayon, eto na. Para manalo siya sa darating na 2025 election, mga kababayan, sa pagka-alkalde na matagal niya nang inasam-asam. Hindi niya makuha-kuha. Kasi nga, minamahal ang mga Duterte ng mga taga Davao. Ang nakikita niyang paraan, mga babayan, dadaanin nga sa pera. Vote buying po ang mangyayari. Ito na po yung kabuuang halaga na ibinigay sa kanya na pondo para sa halalan. District 1, District 2, District 3. Tatlong distrito, mga kababayan, na maaaring mapaglagakan nila ng napakalaking pondo. Diyan po nila ipamumudmud ang mga pondong ibinigay sa kanya. Binigyan di umano siya, mga kababayan, ng 3 billion pesos. Ganun po kalaking halaga, mga kababayan. So, 1 billion kada distrito. District 1, District 2, and 3. Diyan po nila ibubuhos yung pondo, mga kababayan, sa darating na 2025 election. Paalala sa mga kababayan nating Davaoenyo, mga kababayan ko, kapag dumating ang araw na yan, na binibili na ang inyong boto, binibigyan na kayo ng pera, tanggapin nyo ang pera. Kasi pera ho natin yan. Pera po ng taong bayan yan. Mula ho yan sa kaban ng bayan. Ibinigay lamang di umano dito sa isang politician na nagnanais na tumakbo sa pagka-alkalde para manalo. Tanggapin nyo po. Pera ho natin yan. Pero wag nyo siyang iboto. Gaganti ho yan, mga kababayan. Dalawa ang paghihigantihan yan. Unang-una, ang mga Duterte. Siyempre, matagal na niyang katunggali umano ang mga Duterte, mga kababayan. Pangalawa, mangungulimbat lang yan sa Davao City. Baka yung napakaganda na progresibo at maunlad na Davao City ay biglang bumagsak dahil sa kanya. Wala tayong nakikitang matinong leader sa Davao City, mga kababayan, kundi ang mga Duterte lang. Pinasimulan po ni Tatay Digong, nagsunod-sunod na lamang itong mga anak na kung ano ang pamumuno ng ama ay siya rin ang pamumuno ng mga anak. Dahil nga, nakapattern lahat yan, mga kababayan, para sa pagpapaunlad sa Davao City. Tapos, papayag tayo na biglang papasukin ng ibang politician, mga kababayan, na baka babuyin lang ang Davao City. Oo, may perang ipinamimigay, pero huwag kayong masilaw sa pera. Tanggapin nyo. Pera natin yan eh. Sayang din eh. Kaysa naman sa mapunta lang sa bulsa nila, tanggapin nyo na lang, pero wag nyo pong iboboto ang ganyang klaseng politiko, mga kababayan. Alam na po natin yan. Trapo yan, mga kababayan. Trapo. Maniniwala kaya tayo na yung 3 billion na yan ay ibubuhos talaga yan sa bawat distrito? First, second, and third. 1 billion, 1 billion, 1 billion. Baka naman kalahati lang. Tapos yung kalahati na bawasan pa ng mga may hawak ng pondo. Syempre, pera-pera. Manalo, matalo. May pera siya. Politician eh.
Iyan po ang mga strategy ng mga politician para nagkakapera sila. Isa ho yan, totoo yan mga kababayan. Pero, kakaiba talaga ang mga Duterte. Kasi, mulat sa poll, tumakbo sa pagka-alkalde, si Tatay Digong hanggang sa mga anak na walang perang ipinamumudmod. Serbisyong totoo lang talaga na nagustuhan naman din nating mga taga-Davao. Kaya sa darating na halalan, paalala ko sa inyo mga kababayan, kapag lumaganap na itong bigaya ng pera sa kung kaninong galing politiko man yan, tanggapin nyo lang pero wag nyo pong iboboto. Hayaan nyo po sa mga susunod na update ko tungkol po sa politician na ito, baka pangalanan ko na po. Okay? Pasensya na. Ayos? Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.